Quezon City. Ang lahat ay pinaalalahanang manamit ng nanaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si Hiner Francisco Royo, 31 taong gulang, nakatira sa Purok 2, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Kelly Lea H. Teves, 28 taong gulang, nakatira sa Purok 2, Culiat, Quezon City, sa January 30, 2025, sa San Lorenzo Ruiz Parish, Culiat, Quezon City. Si Raven John S. Legaspi, 27 taong gulang, nakatira sa UP Professor Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Celine Jane G. Quinto, 27 taong gulang, nakatira sa Marikina City sa May 3, 2025, sa St. John Bosco Parish, Makati City. Si Sean James S. Ruiz, 31 taong gulang, nakatira sa Tierra Verde 2, Barangay Pasong Tamo, Quezon City, ay ikakasal kay Elka R. Bungay, 32 taong gulang, nakatira din sa Tierra Verde 2 sa May 15, 2025, sa Our Lady of Consolation Parish, Miranila Homes. Ngayon po ay ikatlong linggo sa karaniwang panahon na may temang pakikinig at pagtupad sa salita ng Diyos. Ngayon ay ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Noong isang linggo, hinangaan natin ang 12 taong gulang na si Jesus bilang pinakabatang guro ng Israel. Ngayon namay, makikita natin siya bilang katuparan ng mga pangako ng Diyos na nakatala sa banal na kasulatan. Dulot sa atin ngayon ng salita ng Diyos ay ang papapatnubay at pampalakas loob na katulad ng isinasaad sa kasaysayan ng Israel. Naway magbunga sa ating lahat ang salita ng Diyos at pahintulutan nating pagpaguhin tayo sa mga aral na hatid nito ngayong pambansang linggo ng kasulatan at sa lahat ng araw ng ating buhay. Magsitayo na po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumairin. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Father. And welcome to this Eucharistic celebration on the third Sunday of Ordinary Time. At ngayon din po ang the National Bible Sunday. Sa banal na misa ito, ating iaalay for the thanksgiving intention of Tuti and Cora Mangubat, for the special intention of Jocelyn Tan, Princess Johaira Tan, Ophelia Tan and family, Oloodin Lukman, Rose Ann Garcia, Ricardo Garcia Jr., for the healing intention of Len Cheng Fov Ann Virata, Amado Kii, Cynthia Lucina Sanchez, Francis Jane Salamia, Patricia Therese Valbuena, and for the eternal repose of the soul of Napoleon Abueva and Sigaria Abueva, and for all the souls in purgatory. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahain, nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkabalik nila buhat sa pagkapatapon sa Babylonia, ang mga Hudyo ay nahirapang magsimulang muli. Mabuti na lamang at may nakitang isang papel na kinasusulatan ng mga bahagi ng aklat ng kautusan at ang nilalaman nito'y naging mabisa sa pagbumulat sa mga tao ng kanilang pagkamakabayan at ang kanilang natatanging kaugnayan sa Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat na gulang at pangunawa. Mula umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong nagtitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo pagkakataong iyon. Siya ay nakakita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ng Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita ng maliwanag ang batas ng ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos, wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat na ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pag-unawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati ang mga hatol niya ay matuwid na makahutulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan. Sa iyo ay makalugod, Panginoong ko't kanlungan. O ikaw na kublihan ko, ang dulot ay kaligtasan.
Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Binabagabag ng mga hidwaan at inggitan ang pamayanan ng Korinto. Pinaalalahanan sila ni Apostol Pablo na tungkulin nila ang paggalang at pagpapahalaga sa isa't isa, sapagkat mga bahagi silang lahat ng banal na katawan ni Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan kung sabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan kung panay mata lamang ang buong katawan? Paano ito makaririnig kung panay tainga lamang ang buong katawan? Paano ito makaaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi maituturi ng katawan kung ito'y iisa bahagi lamang. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisang katawan lamang. Kaya't masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging wari mahihina, ang siya pang kailangang-kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaano kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit ng pang-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinagaganda. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda nang isaayos ng Diyos ang ating katawan. Binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaano marangal upang hindi magkaroon ng inggitan at sa halip ang lahat ay magmalasakitan. Ngunit nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo nga lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat bininyagan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika, o magpaliwanag ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro ko sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanila mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang ginagawa, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng mga nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa ating lahat. On this third Sunday in Ordinary Time, we are celebrating the National Bible Sunday or Pambansang Linggo ng Kasulatan that was declared by Pope Francis in 2019. Kaya ang lahat ng mga pagbasa natin ngayon reminds us of how important the Word of God, the Bible, is in our lives. The Bible must not be something we put aside or take for granted. Ang Biblia po, hindi dapat basta nakadisplay lang sa altar o kahit anong lugar sa bahay natin na hinahayaan na lamang maalikabukan. No, that is one of the worst things that could happen to the Bible. But the sad reality that something even worse is happening, ito po ang mas nakakalungkot. Dahil hindi binabasa, kaya hindi na isa sa buhay. Our readings today will show us kung gaano kabigat ang halaga ng Biblia sa mga buhay nating mga tao.
Sa unang pagbasa from the book of Nehemiah, Ezra stands before the people at binasa ang salita ng Diyos, the law of God. Pansinin po natin kung paano nila nirerespeto o binigyang galang ang salita ng Diyos. Ang lahat ay tumayo, nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. At sila'y nagpatira pa bilang paggalang sa Panginoon. And that is actually ang nangyayari sa tuwing tayo ay nagsiselebrate ng banal na misa. Ang eksena na ito ay nagpapakita na ang Biblia is not just merely words. Hindi lang po ito salita, but a living encounter with God. The people's emotional reaction, ang saya at ang luha, reminds us that the Bible speaks to the deepest part of our hearts. Ito ay nagbibigay buhay. Sabi nga natin sa sagot natin sa ating salmong tugunan, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Sa mundong walang katiyakan at puno ng pasanin, ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay seguridad, kapahingahan at lakas. Sa ikalawang pagbasa naman, ginamit ni San Pablo ang imahe ng isang katawan upang ituro ang koneksyon natin sa isa't isa as member of the body of Christ. Kung paanong bawat bahagi ng katawan ay may natatanging tungkulin, ginagabayan tayo ng salita ng Diyos upang mamuhay ng may pagkakaisa sa isa't isa. Through the Bible, God calls us to respect and embrace our individual gifts habang tayo'y nagkakaisa bilang isang katawan ni Kristo. It is in being united with each other that we can best do our part. Ang Biblia ay hindi lamang isang personal na aklat para sa pribadong debosyon. Ito ay isang kayamanan ng isang komunidad na nagkakaisa bilang isang simbahan. When we gather to hear God's word here in the Mass, we become one in faith, hope, and love. On the other side, ang Ebanghelyo naman reminds us that Jesus Himself is the fulfillment of God's word. Nang sinabi ni Kristo, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. This moment is profound dahil ang salita ng Diyos na ipinangako sa loob ng maraming siglo ngayon ay nabubuhay na sa pamamagitan ni Jesus. Jesus is the living Word of God. Sa pamamagitan niya, ang Biblia ay nagkatawang tao as He bring healing, liberation, and hope. Mga kapatid, sobra pong mahalaga ng Biblia sa buhay natin dahil ito lang ang daan para mas makilala natin si Kristo ng lubusan. And in knowing Him, we can love Him more deeply. Kapag lumalim na ang pagmamahal natin kay Kristo, we won't just love Him with words, but above all, with our actions. We loved as He loved us. How did God love us? Simple lang po. The Word was made flesh and dwelt among us. All for what? To save us. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lang salita, pero higit sa lahat, ito ay nagkatawang tao. Binuhay niya ang kanyang pag-ibig sa atin kahit na ang ibig sabihin nito ay ang kanyang pagpakababa. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos upang maisabuhay ang kanyang pagmamahal sa tao. Mga kapatid, the Bible is not just a book of words. It is Christ Himself. Kung nagbabasa kayo sa daily gospel, the past few days, makikita ninyo kung paano nagalit ang mga Hudyo kay Jesus dahil gumagawa siya ng mga bagay na sa tingin ng mga Hudyo,
is breaking against the law of Moses. Pero ang hindi naiintindihan ng mga Hudyo, ginawa ni Jesus ang kanyang ginawa dahil yun po ang dapat. He did not break the law. In fact, He is the fulfillment of the law. Siya ang katuparan ng lumang tipan na ngayon ay tinatawag na bagong tipan. And how can the law himself go against His own law? We do not merely read the Bible, we lived it. Nung nagnilay ako, may naalala akong isang subject sa theology, although matagal na yun, pero hindi siya mawala sa puso ko. That was a subject of Philippine church history. May isang study daw po na nagpapahayag na ang pananampalataya nating mga Pilipino ay umiikot lamang sa dalawang debosyon. Ano po iyon? What are those two devotion that the faith of the Filipino people doon lang po umiikot? Anong debosyon yun? Anyone? Para gumising naman kayo. Anyone? Ang dalawang debosyon na yun po ay kamakailan lang natin sinelebrate. The Santo Niño and the Black Nazarene. Bakit daw po ang pananampalataya ng Pilipino ay umiikot sa dalawang debosyon na yun? Kasi po, yun po ang unang debosyon that was being introduced to us by the first 5 group missionary dito sa Pilipinas. But actually, sa sinabi ko na dati, ang Santo Niño po ay yung nagsimula doon sa Magellan Expedition na nirigalo ni Magellan sa to the first native Filipino na kanilang nakita. Pero dahil sa pagkamatay ni Magellan, umalis sila at walang na-follow up yung debosyon ng Santo Niño. So namatay. Pero nang bumalik ang pangalawang ekspedisyon na pinamumunuan ni Legazpi, isa sa kanyang mga soldier ang nakakita ng imahe ng Santo Niño. At kasama po sa ekspedisyon na yon ang unang misyonaryong pumunta sa Pilipinas, the Order of St. Augustine. At sila po ang nag-nourish to that devotion. Kaya po yung imahe ng Santo Niño ngayon, 1521 ago, ay na-preserve po ngayon, nasa Cebu. Yun po yung kinip nila. So the first devotion, the Santo Niño. And then the second missionary who came was the Franciscan, Jesuit ang pangatlo, Dominican yung pang-apat, at yung last na misyonaryo is the Recollects. At ang Recollects po, ang dinala na kanilang devotion sa atin ay ang Jesus Nazareno. Kaya, hindi po nakakagulat na ang ating devotion ay umiikot lang sa dalawang debosyon na yun, ang ating pananampalataya. At sabi po ng study na yun, we are so focused on that two devotion, the Santo Niño and the Black Nazarene, ang batang Jesus at ang Jesus na nagpasakit para sa atin, that we often forget what is in between of the Santo Niño, batang Jesus, and the suffering Christ. At ano po ang nasa gitna? Yun po ang sineselebrate natin ngayon, the ordinary time, kung saan nagsimula ang public ministry ni Kristo. And then the study concludes, sabi doon, that we, the Filipino people, are only good in devotions, but never in actions. Debosyon ng debosyon lang tayo, pero hindi nakikita sa ating pamumuhay ang ating dinidebosyon. At yun po ang nakakalungkot. We tend to focus that we forget kung ano yung pinakamahalaga, ang buhayin ang debosyon sa ating mga buhay. Sana po, when it comes to us, hindi po yun maging totoo. Hindi lang tayo dapat puro basta debosyon lang. Ang tunay na nagbabasa at nagdidebosyon ay yaong binubuhay niya ang kanyang binabasa at dinidebosyon. Sinasabi nating mahal natin ang Diyos, ipakita po natin ito sa ating mga buhay. Yung sikat na kasabihan, action speaks louder than words.
Our lives must be a living witness of who Christ is. At magagawa lamang natin ito kung kilala natin si Kristo. The question is, how do we know Christ? Doon ko rin po naalala yung sinabi ni Saint Jerome. The Bible scholar, siya po yung nag-translate ng Biblia upang maintindihan nating lahat. Ang sabi ni Saint Jerome, and I want you to remember this: ignorance of the Bible is ignorance of Christ. And if I may add, ignorance of Christ is ignorance of our salvation. Sana po mag-sink in na sa atin kung gaano kahalaga ang pag-meditate ng Biblia araw-araw sa ating mga buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaisa ng lahat ng taong may mabuting kalooban, idulog natin sa Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan, laman ng ating mga puso. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Para sa simbahang Katolika na siyang natatanging mag-anak ng Diyos sa lupa, naway patuloy siyang manatiling mabuting balita sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa mga pangaral ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Para sa Santo Papa, ating Obispo, at lahat ng iba pang pinunong espiritual, naway magbunga ng pangmatagalang tagumpay ang kanilang patuloy na pagsisikap sa pagtatatag ng isang kabihasnan ng buhay, pagmamahalan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Para sa mga katulong sa pagtataguyod ng Biblia, naway matagumpay nilang mapatnubayan ng lahat ng Katoliko upang pahalagaan ang salita ng Diyos at isabuhay ang mensahe nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Para sa mga kasapi ng iba't ibang grupo at samahang Kristiyano, naway malampasan ng kanilang pag-ibig sa Biblia ang lahat ng pagkakahati-hati at manumbalik nawa ang pagkakaisang inilangin ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Para sa lahat ng mga Kristiyanong mag-anak, naway sa kanilang malugod na pagtugon sa paanyaya ni Jesus na sila'y maging mga disipulo niya, sila'y maging tagapagatid ng mabuting balita sa kani-kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Para sa ating lahat, naway ang kataruan ni Jesus ay mag-udyok sa ating mas palawigin pa ang pagtulong natin sa nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng mga kahilingan sa banal na misang ito.
Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Salamat po, Panginoon, sa kaloobong banal na kasulatan at sa pamamatnubay nito sa amin. Tulutan mong mamuhay kaming alinsunod sa mensahe nito hanggang sa katapusan ng aming buhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayon ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyong lumuluhog upang kaligtasay sa iyo'y ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kaya na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraan. May magmunga sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng tanang kaparian at relihiyoso. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna sa mandali para sa ilang paalala. Una, ang pagbabasbas ng Biblia ay gaganapin pagkatapos ng misa. Ikalawa, magkakaroon po ng second collection para sa Kristong Hari Parish Church and Shrine of the Youth. Ikatlo, sa February 1, Sabado ng alas 10 ng umaga, ay magkakaroon ng parents meeting para sa second batch ng First Communion. Inaanyayahan po ang lahat na magpalista lamang po sa ating parish office. Ikaapat, sa February 2, ating ipagdiriwang ang Feast of the Presentation of the Lord. Mayroon pong seremonya na pagbabasbas ng kandila bago magsimula sa lahat ng misa. Mangyari lang po ay magdala ng inyong mga kandila sa kaganapang ito. Ikalima, sa February 3, ating ipagdiriwang ang Feast of St. Blaise at magkakaroon po tayo ng Blessing of the Throats sa 6 a.m. Mass. At panghuli, ang ating music ministry ay inaanyayahan ng lahat na gustong sumali upang maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng musika. Kung ikaw ay mahilig kumanta o tumugtog ng instrumento tulad ng gitara o piano, ito na ang inyong pagkakataon na gamitin ang iyong talento para sa Kanya. Sama-sama nating pagandahin at gawing mas makabuluhan ang bawat pagdiriwang sa pamamagitan ng ating tinig at tugtugin. Bukas ito para sa lahat, anuman antas ng karanasan. Para po sa mga interesado, mangyari pong makipag-ugnayan sa parish office o kay Ate Arian sa number na naka-flash sa screen. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa ating mga altar servers, lay ministers, Mother Butler, Lecom, Socom, and Choir sa walang sawang pagsiservisyo sa ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.